Ang tunay na mabuting balita ng Pasko. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa puso ng Pasko ay ang mabuting balita. Hindi ito ang balita tungkol sa mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Hindi rin ito tungkol sa masarap at masaganang Noche Buena. Hindi man lang ito tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan. Ang Pasko ay tungkol sa mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos o good news of God's love. Sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay naliligaw kung wala ang Diyos. Wala tayong malinaw na direksyon, wala tayong pangmatagalang kagalakan at hindi tiyak ang ating walang hanggang buhay sa langit. Ngunit ang mabuting balita ng Pasko ay ito. Isinugo ng Diyos si Jesus upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, upang hanapin at iligtas ikaw at ako. Ang sabi sa Bible, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. Mula po yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ng Contemporary English Version. Kung matagal ka nang nagsisimba, malamang madalas mo na ring marinig ang salitang salvation o kaligtasan. Pero maaring hindi mo pa lubos na nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito pagdating kay Jesus. Ang kaligtasan ay nangangahulugang dumating si Jesus upang iligtas tayo. Hindi natin kayang ayusin ang lahat ng problema sa buhay ng mag-isa. Kung wala si Jesus, parang nakakulong tayo sa inaasahan ng iba. Nakakulong tayo sa paghahangad ng approval ng mga tao. Nakakulong tayo sa mga bisyo at maling gawi. Paulit-ulit na tayong sumubok magbago, pero kulang ang lakas natin para tuluyang makalaya. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Dumating si Jesus upang iligtas tayo. Ang kaligtasan ay nangangahulugang dumating si Jesus upang ma-recover tayo. Lahat tayo ay may mga bahagi ng buhay na parang nawala na. Ang ating lakas, ang ating confidence, ang reputation, kawalang malay at relasyon sa Diyos. Kung wala si Kristo, puro asa lang ang meron tayo. Pero dumating si Jesus upang ibalik ang lahat ng ito sa atin. Ang kaligtasan ay nangangahulugang dumating si Jesus upang muling i-connect tayo. Maraming tao ang iniisip na pagagalitan sila ng Diyos kapag bumalik sila sa Kanya. Pero hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal na mahal Kanya. Dumating si Jesus sa unang Pasko upang ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Upang muli tayong mabuhay na konektado at may pagkakaisa sa Kanya. Nang dumating si Jesus sa mundo, ibinigay niya ang regalo ng Kanyang sarili. Inialok niya sa atin ang kaligtasan. Ngunit napakaraming tao ang nagdiriwang ng Kanyang kaarawan nang hindi tinatanggap ang libreng regalong ito. Taon-taon nananatili itong nakabalot. Ikaw, kamusta ka? Tinanggap mo na ba ang regalo ng kaligtasan mula sa Diyos?
ngayong Pasko, buksan mo ang pinakamahalagang regalong ibinigay sa iyo. Isang bagong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Think about this, my friend. Jesus came to rescue us, recover us, and reconnect us. Which of those has been most important in your relationship with God? Why? Dumating si Jesus upang iligtas tayo. Ibalik tayo at muling i-connect tayo. Alin sa tatlong ito ang pinakamahalaga sa iyong relasyon sa Diyos? Bakit? At pangalawa, think about this. Have you accepted God's gift of salvation? If not, are you ready to receive it today? If so, who else can you tell about God's free gift? Tinanggap mo na ba ang regalo ng kaligtasan mula sa Diyos? Kung hindi pa, handa ka na bang tanggapin ito ngayon? Kung tinanggap mo na, kanino mo kaya pwedeng ibahagi ang libreng regalong ito ng Diyos? At ang panghuli, think about this. How would you explain the word salvation to someone else? Paano mo ipapaliwanag ang salitang salvation o kaligtasan sa ibang tao? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At ngayong Pasko, huwag mong kalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito at kung bakit tayo may pag-asa. Si Jesus.